Kilala niyo ba to si Mark Gamboa? Isa tong vlogger at ito yung supporter ni Isko Moreno. Ito yung vlogger na ang pangalan sa kanyang vlog ay Models of Manila TV. Ito yun. Kita niyo ba? At nakita niyo ba kung sino ho yung nandyan sa dito sa may ano? Si VP Sara, Inday VP Sara at saka si Villar, tatay ni Mark Villar at ni Camille Villar. At may sign sila na ganyan kamao na famous sign po ito ni dating Pangulong Duterte na pag ganito ka, Duterte ka, ganito. So ito ganito rin ako ngayon. Ito yung topic natin ngayon. Ito yung magiging natin siya, magiging reaction kasi nag-react to dito sa kay Camille Villar na mukhang kakalas na rin dito sa alyansa ni Bongbong Marcos. Normal. Normal talaga. Kasi ganito bang klase mga ngampanya si Bongbong Marcos na mukhang kingkoy naman pagdating doon sa mga rally, sa mga sorte-sorte doon. Mukhang akong kandidato, mapahiya lang ako dito sa presidente na to pag nag-introduce ba sa kanya mga kandidato. At ito si Mark Villar ay dati naman talaga to ni tauhan ni dating Pangulong Duterte ito yung sa DPWH. At ito mga Villar, hindi natin pwedeng sabihin na hindi talaga to dikit sa mga Duterte kasi ito yung nakakuha rin ng frequency ng ABS-CBN ng yung Channel 2 na punta ho to nila ngayon sa kanilang All TV. So, ibig sabihin, mas malaki ang kanilang utang na loob kay Pangulong Duterte lalo ho sa kanilang mga negosyo tungkol ho dito sa mga pabahay nila na ginawa ng mga kalsada ni Mark Villar nung panahon na siya ho ang nagiging DPWH Secretary. At lalong na-improve o lalong napalapit ang kanilang mga negosyo sa mga tao dahil ginawan talaga ng mga kalsada na access ba, na mga kalsada talaga kung saan ka pwede nilan. Kung sino ho sa inyo, yung mga parte ho dyan sa may Las Piñas, papuntang Alabang, papunta dito sa may Cavite na, sa may Imos, makikita natin dyan ang mga subdivision na, ng mga lalaking subdivision dyan, mga malaking mall, mga Villar ho ang may-ari dyan. At pagdating naman dito sa may, basta paparting Cavite, mga Villar ho ang laging nakikita natin yan na mga subdivision. Lalo yun sa mga kadikit na mga subdivision kung saan kami banda nakatira doon na hindi naman subdivision ang tinitirahan namin na kagaya kay Villar. Mga Villar, grabe talaga sa mga subdivision. Kaya ito ngayon, ito si Mark Gamboa, kandidato pagka-senador to, parang mangyak-nyak siya sa asar nito ni Camille Villar na nakita na may sign na ganun nga. Ipasok natin tong video, pakinggan natin to siya. Di ko to napakinggan masyado pa to yung si Gamboa at sundan natin yung mga sinasabi nito. Kasi ano to siya anti-Duterte kasi tong mukong na to Sabihin ko tong mukong. Wala tong ewan ko ba to kandidato pa ng senador to. Wala naman tong ewan ko saan ang utak din ito. Behind the scenes Play natin to ha. Sure kung saan po makikita si Dito siya nag-react. Inday Sara Duterte, kasama po si Senatoriable Camille Villar at yung kanyang tatay na si Manny Villar. Okay? Sila po ay gumawa ng, I don't know kung yan ay para sa tarpaulin, sa poster, Iyak. o TV commercial na magkasama po silang tatlo. Doing the fist bump na sign. Okay? Sinabi din ni Tatay Harry Roque that politics is addition after all. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? Well, obvious naman kung ano ibig Kita sabihin niyo yung mga nito. niya sa After attending Senator yung Mark. mga alyansa Naglagay ka pa ng ganyan. Nung mga nakaraang Kahilas. araw, ay ngayon po ay kinukort ni Camille Villar yung pong DDS vote with a few weeks to go before the elections. Siguro kasi nakita nila na tumataas yung pong mga kasama dito sa PDP, yung mga after nung aresto doon sa ICC, may lumabas po sa Pulse Asia na ang laki po ng
ng tinaas itong pong mga senatoriables na sumusuporta kay Tatay Digong. Siguro na ano yung kanilang base, na electrify yung kanilang base, na energize, o kaya yan po lumalabas sa mga survey na umakyat. At siguro iniisipan ni Congresswoman Camille na makakatulong yon para po makapasok sa Magic 12. Ang hindi niya nare-realize o ang hindi niya napagdudugtong-dugtong ay yung posibleng makuha niya dito sa last minute push para sa DDS ay posibleng ikabawas niya ng suporta mula po sa mga PBBM supporters. Kasi po, naniniwala ako at alam din ng mga tao naman to na mas marami. Okay? Mas marami po ang sumusuporta sa admin kumpara doon sa kampo ng DDS. Mas maingay lang talaga ito mga DDS. Mas maraming sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila tahimik lang, ayaw nila ng destabilisasyon. Ano daw? Punyita, ito yung tao na to. Ang utak talaga nito, sabihin ko talaga sa inyo, utak vlogger ka lang, Mark. So, kung masaya ka sa pagbablog mo, dyan ka na lang, huwag ka na lang makisawsaw sa politika. Huwag ka na makisawsaw sa kandidato ng senador. Sinong buboto sa'yo? Nagpapahiwatig pa to siya. Maya-maya na parang gusto niya na makuha sa mga line-up ba, sa mga ganitong, halimbawa, ilagay natin sa alyansa. Dapat kinuha to ng alyansa eh. Kung ganyan lang ang puso mo, parang lang kayo ni Claire Castro na puro ka na pang batikos kay dating Pangulong Duterte. Kasi nakikita ko rin naman talaga sa mukha mo, wala ka naman talagang paglagyan sa Senado eh. Nagsayang ka lang talaga ng panahon mo, Mark. Mag-vlog ka na lang talaga. At samahan mo na lang si Isko Moreno. Ako, may kay-Isko ako kasi yan ang binuto namin nung panahon ng eleksyon. Pero yung itsura mo, sa totoo lang, no, grabe, ikaw na mamahiya sa sarili mo na sabihin na maingay lang ang mga DDS supporter. Ayaw ng mga Marcos na gano'n. Lintik mo, sampal yan sa amo mo ni Bongbong Marcos. Alam mo kung bakit? Ito na halos na mga matatapos tong mga kampanya ng mga senador ngayon. At ito na, nagkanya-kanya ng balingbingan itong mga kandidato ni Bongbong Marcos. Sinabi ko na nga to walang isang tao diyan si Bongbong Marcos na sa kanya. Yung organic ba, ibig ko sabihin na sa kanya talaga. Na di kagaya nito nila ni Bongo na talagang tao talaga ni dating Pangulong Duterte na ipaglaban talaga. Ito si Bongbong Marcos, saan ba ang tao niya ngayon? At ikaw, wag ka masyadong ipal kasi wala ka talaga makuha. Baka magkasama lang kayo ng mga taga sila ni Franz Castro. Kayo siguro diyan ng dito sa bandang baba. Umatras ka na lang, Mark. Tapos natin pakinggan yung niya. Sundan natin yung mga sinasabi nito. Umiyak na to sa kasi iniwanan yung amo niya ng mga kandidato. Ayaw nila ng kung anong magulo. At naiinis sila dun sa mga tao, lalo na nung nakita naman natin dun sa kay Senadora Jaime na parang namamangka ng dalawang ilog. Okay? At kung gusto makakuha ng boto sa pareho. Tsura nito, baboy na tumatahimik lang na na lang. Pero yung ito kasi, kasama siya sa mga alyansa na ikot o tapos ito, meron pang commercial na lalabas kay VP Sara. Hindi ko alam kung, hindi naman siguro mukhang hindi luma kasi ngayon lang naman umano si Camille Isa pa, dagdagan ko lang to Mark. Sabi mo maraming supporter kay Bongbong Marcos, natural. Sinasabi na nga politician ka ba? Natural. Kasi nga sinasabi, pag nasa administrasyon ka, lahat ng makinaryas sa inyo. Pera, mga tao, mga lokal official, mga lokal na kandidato, sa inyo yan sasama. Ikaw, wala ka namang makinarya, di nandyan ka lang, nagngangaw-ngaw ka dyan sa YouTube channel mo. Kaya, wag mong i-compare kay Bongbong Marcos na mga kandidato at kay dating Pangulong Duterte. Iba. Kasi si Pangulong Duterte ngayon, opposition. Yan ang tandaan mo, utak langaw ka Naman Di ka parang di ko naintindihan talaga itong mga nagganito rin na kandidato pa kayo na senador. Tapos ikaw, independyente ka. Sino bang maraming supporter? Independyente? O yung nasa administrasyon o yung opposition? Ikaw na nga sumagot dyan, Mark. mukhang bago naman yan. Mukhang lalabas na yung
Huwag ka na magngak-ngak. Magdoble ingat itong si Congresswoman Camille kasi po, nakita natin kay Aimee. Ang ayaw ng mga Pilipino ay yung, kumbaga, dalawa yung loyalty eh. Kumbaga, hindi mo alam kung ikaw ba ay maka-Marcos o maka-Duterte. Tinutulungan ka nung admin, kumbaga sinasama ka sa lahat ng mga rally, sa lahat ng mga tapos biglang ikaw ay sasanib o i-endorso nung kalaban, nung iyong tumutulong sa iyo. Well, of course, yung mga Villar, namin naman pera yan, kayang-kaya naman nila yan. Pero what does this mean? Ano kaya ang posibleng mangyari? Posible kaya ilaglag ng alyansa itong si Camille Villar after this endorsement? O masyadong makapangyarihan yung mga Villar, tapos iisipin mo pa si Mark Villar pa, nasa Senado, at hahayaan na lang nila. Baka isipin nila, strategy na lang ni Camille to para maupo. It goes back doon sa pagpili sa alyansa eh. Kasi, I think, yun ang sinasabi ko, sa mga pinili nila na papasok, wala talaga yung masasabi mong 100% loyal kay BBBM. Ayun na, sinasabi ko. Sinabi niya, oh. Sec Ben-Hur, na best friend ng Pangulo, siguro siya ang pinakamalapit dyan. Diba? Ay hindi pa rin nga makapagsalita masyado to defend the president. Anong gusto mo? Wala yung masasabi mong parang ala Bongo o ala Ayun na nga. ala Robin, na kahit... Ayun ang sinasabi ko, di ba? Na walang organic na tao si Bongbong Marcos. Nabanggit pala nito ngayon eh. Na kagaya nito na ni Bongo, ni Bato, na yung pag-endorse ni Tatay Digong dati, talagang lunod patay itong mga tao na to hanggang ngayon. Talagang hindi talaga mamaliktad. Ito ang gusto nito kay Abalos. Ito si Abalos, Mark. Alam mo, anong papel ni Abalos? Naman, di ko alam kung saan to siya nakatira. Maynila ba to? Mandaluyong. Utak mo talaga. Buong buo yung loyalty at suporta. Inggit ka. Dating Pangulong Duterte na head ng partido nila. Diba? Walang ganun si Pangulong Bongbong Marcos at ito yung nagiging epekto kapag ang mga kinukuha mo ay... Paano, i-compare mo yung sistema ni dating Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos. Ang layo, Mark. Ang layo. Si Pangulong Duterte, sabihin ko sa'yo, napaka-logic lang sabihin ko sa'yo, abogado, matagal sa politika. Si Bongbong Marcos, walang natapos eh. Ganun lang kasimple. Para maintindihan mo, parang di ka nakakaintindi sa mga sistema sa politika ni Duterte. Kaya, wag mo i-compare ang mga Duterte kaysa Marcos. Ang mga Marcos, sila nga yung ginagamit nga ang mga Duterte nung time na si Bongbong Marcos magiging na kumandidato ng presidente. Dapat si BP Sara ngayon ang magiging presidente. Ubob talaga eh. Mga kaibigan mo lang o kung hindi mo talaga kadikit at hindi mo talaga, kung merong chance talaga. Ngayon pa lang kaaga bumabaliktad na ano pa kaya pag nakaupo, ano pa kaya kapag yung oras na talagang kailangan mo na o mga last few years na yung presidency kung saan ikaw ay nagsisimulang humina yung iyong kapangyarihan. Diba? Anong humina? Humina na nga ngayon eh. Importante na sa mga kukunin ay yung loyalty nung mga kukunin. At sa akin lang, is this a wise move by Camille Villar? Loyalty ba ang sinasabi mo? Mayroon namang loyalty sa kay ngayon, na kay Bongbong Marcos ngayon. Tingnan mo nga kung sino mga loyal sa kanya ngayon. Bersamin, itong si Eduardo Año na dating kay Pangulong Duterte, itong sino ba itong sa DND Secretary, itong si Kalbong sino ba to? Yung kalbo na isa rin yan, balingbing yan isang traitor din yan. Sino? Ay nako naman, Mark. Itong ay nako, sa DND Secretary, nakalimutan ko tuloy. Nasa dulo ng dila ko. Di ko mabagit. Mamaya banggitin ko na lang kung maalala ko. Sugal ito. Definitely sugal ito. Hindi, sugal. Siguro nakikita niya, mahirapan siya maka-Magic 12. She needs that extra push. Yung mga DDS vloggers, todo promote ngayon sa kanya. Todo push ngayon sa kanya. Ingit ka, no? At the same time na ini-embrace siya ng mga DDS vloggers, may pagka-inggit. Sure, lahat po ng admin vloggers will trash itong si Villar.
ngayong gabi. Okay, so abangan na lang po natin if her gamble will pay off come election day. So ako naman po, kumaga another room para sa mga mag-straight alyansa. Baka naman po pwede nyo nang isama number 27 Pwe! sa Mark Gamboa. Pwe! Alam nyo naman where Nasuka I ko stand sa'yo. pagdating sa issue ng EJK, Che! pagdating sa issue ng ICC, Puta. impeachment. So very clear tayo dyan. Ngay! At yan ako. Susuka ko sa'yo. To the point na nawawalan tayo ng boto dahil nga nagagalit sa atin yung isang kampo dahil hindi natin sila masuportahan. Pero anyway, importante po kasi yung paninindigan ng kandidato. So thank you very much po. Number 27, Mark Gamboa. 27, kahit pa... Alam mo, Mark, nasusuka talaga ako nitong tao na to. Puri gaba lang sa Bisaya. Puri gaba lang, no? Wag ka na kasing na may... Sino kaya tinutukoy niya nun? Nawalan siya ng boto. Sa mga sa survey ngayon, Mark, sa totoo lang, hindi ka lumalabas. Kayo yung nandoon sa mga kaduluduluhan sa baba. Kayo yung nandito, kayo ni Franz Castro, itong si Lisa Masa, si Culminares, sino pa ba yan? Sino pa ba yung mga pinakababa ngayon? Ay, nakakadiri naman itong klaseng ganitong tao na maingay lang sa social media. Tapos kumandidato na sa pagkasenador para sabihin na kilala na siya. Sino ka ba? Nako naman, oh. Dati, nakilala ka lang dyan sa Maynila dahil sa sinusuportaan mo si dating Mayor Isko Moreno. Pero ngayon, na kumandidato ka sa national, ay, tumatayo ang balahibo ko sa tao na to. Naman, oh. Puriyagaba. Dati napanood ko to siya. The last na 2022. Tama, 2022. Napanood ko yan siya. Wala naman yan eh. Hindi naman yan siya masyadong dumidiin sa mga Duterte. Wala naman ako doon na dumidiin siya kay Duterte. Kaya lang sa sistema niya ngayon, ang kanyang pananalita, akala mo na sobrang kilala na siya. At isa pa, napanood ko rin to siya ni Llamas, ni Hiderian, at saka siya, mayroon silang parang tatlo sila doon na parang nagbalitaktakan sila doon sa kanilang YouTube channel. At sa lahat ng hindi masyadong kumikibo na walang maiambag na mga opinion, iyan siya. Si Mark, ano ba yan? Anong niyan dyan? Anong silbi lang nito na sumasali ka yan sa mga kanilang balitaktakan ni Hiderian at saka ni Llamas? Wala ka naman naiambag dyan sa mga sa mga opinion mo. Wala ka namang mailabas din na kung anong gusto mong gagawin. Tapos, pagka yung screen lang ng doon, na yun lang nakikita ng laki ng pagmumukha. Ay naman, Diyos ko naman, talaga naman. So ngayon, inggit lang siya sa mga DDS daw. Kasi masyado daw maingay. Kaya ngayon, parang nagbunga ang mga pinaglaban ng mga Duterte supporter. Gawa ng ito ngayon ang mga itong nangyari ngayon ay bumulusok pababa. Pinakain ng alikabok itong mga alyansa ni Bongbong Marcos. So yan ang nyo. Yan na kasi ng nyo, yung napala nyo sa pinagagawa nyo. Backfire na baga. Wala na kayong pag-asa talaga dyan na sabihin mo si Camille Villar na baka matatalo pa. At least matalo man yan, hindi niya tinapos yung niya kay Marcos. Hindi niya kakayanin yung samahan si Bongbong Marcos. Matalo siya o manalo, at least na alam na talagang tumatabang na itong alyansa ngayon. Kumakain na kayo ng alikabok talaga sa mga survey na ngayon. Ikaw mismo nagsabi na umangat itong mga taga PDP Laban at wag mong i-compare ang mga supporter. Yung mga rally o ano man yan. Kasi iba ang administrasyon pagpunta sa rally kasi nasa kanila ang makinaryas. Magpunta ka halimbawa Maynila, sabihin ng mayor ng Maynila, lahat ng mga kapitan, lahat ng mga sakop nyo, dadalhin nyo dito para marami tayo tingnan. Ganun paano ang PDP Laban? Wala namang ganun yan Normal yan pag opposition, Mark. Ang opposition, hindi yan pwedeng maghakot ng tao. Kasi walang pera yan, walang makinaryas nga. Yun lang para maintindihan mo.